What do you think of the style of President Duterte in meting out justice? It is called, for lack of anything else, the vigilante style, at least as shown by the Davao death squads. I think we have to give him a chance just because he has repeatedly pronounced that whatever he says does not necessarily mean that he intends to do that. For the Philippines? Yes, and if Okay. we have to dig deeper into his statements, he does uphold the rule of law and he does have an appreciation for the law. And we are optimistic that he'll be doing that in the future. And he has placed very competent people in the Department of Justice who will see to it that justice is served in the right way. What does the Commission on Human Rights have to say about that? Naniniwala po tayo na ang droga ay talaga naman dapat puksain ng gobyerno dahil ito po ay nakakasira at nakakawasak ng maraming buhay. At ito po ay isang rason kung bakit rin po nagkakaroon ng mga paglabag sa karapatang pantao po ng maraming mga mamamayan. Ngunit malinaw rin po ang batas na sinasabi po niya na kailangan idaan po ito sa proseso. So yun lang po ang hinahikayat natin sa mga ganitong pagkakataon. Nabigyan po natin ng pagkakataon po ng mga pulis ay gawin po nila ang kanilang mga trabaho at humarap po sa tamang sakdal sa harap po ng prosekusyon at sa hukuman bago po sila mahatulan ng kanilang mga parusa. Ang tingin sa Commission on Human Rights ng iba, Commission on Human Rights for the criminals lang. Mali po yun. Okay, Opo. sabihin mo sa amin Sa mas kung anong marami gina- pong pagkakataon, tumutulong po kami sa mga ordinaryong tao. At mangilan-ngilan lamang po yung mga pagkakataon na may mga ganitong insidente, tulad po ng mga alleged na pag-aabuso ng mga nasa gobyerno. Mas marami pong pagkakataon at makikita niyo po sa aming mga docket books na tumutulong po kami sa mga ordinaryong tao, nagbibigay po kami ng financial assistance sa mga rape victims, gumagawa po kami ng mga therapeutic activities together with them. Kami po ay tumutulong sa mga victims of VAUSI, sa mga disabilities, sa mga senior citizens. How many of your cases focused on those who are victims and how many, victims of crimes, and how many are focused on perpetrators of crimes? If you look at our cases, almost majority of our cases focuses on victims of crimes. These belong to the marginalized, the vulnerable, and the poor sector. Kaya lang po, para lang po maunawaan natin ang komisyon, kasi marami pong hindi nakakaintindi, bakit po ba pumupuno ang komisyon kapag mayroong naglabag na isang government official or isang miyembro ng security sector. Dapat po natin kasing tandaan na pag pinag-usapan ng human rights, hindi po yan trabaho ng komisyon. Trabaho po yan ng gobyerno. Human rights is primarily a state obligation. Ang Komisyon ng Karapatang Pantao ay tinitignan lamang po, minomonitor kung ginagawa po ng gobyerno ng tama ayon sa mga human rights principles, Okay. ang kanilang mga programa at proyekto na tumutugon po sa mga karapatan ng mga tao.